2 weeks later. Lumipas pa ang mga araw, bumubuti na ang lagay ni Lloyd. Ang bilis nga niyang makarecover. Pagaling na ang mga pasa niya sa katawan. Medyo paika-ika pa nga lang siyang maglakad dahil may tama siya sa kaliwang hita. Pero mabilis nang humihilom ang sugat. 1 linggo lang siya sa ospital at dito na siya sa bahay niya magpapagaling ng husto. Siyempre, ako ang nag-aalaga sa kanya katuwang si Tita Sol. Ang bahay niya ay pinaayos na ni Tito Arnold at wala nang bakas na nilooban. May dagdag din na security. Sa dumaang mga araw ay marami na ang nangyari. Binawian na ng buhay si Don. Si Congressman Raymond ay tuluyan nang nakulong at nahaharap sa patong-patong na kaso. Pero ang mas nakakagimbal sa lahat ng nangyari ay ang pagpapakamatay ni Julia sa loob ng piitan. Natagpuan siya sa banyo na nakabigti. Nag-iwan pa siya ng sulat kay Lloyd na humihingi siya ng tawad sa lahat ng ginawa niya. Kahit naiinis ako sa kanya ay nakaramdam din ako ng awa. Hindi ako pabor sa ginawa niya. Mas pinili pa niya magpakamatay kesa magbagong buhay. Si Lloyd naman ay na-promote. Pero hindi pa sigurado kung kailan siya babalik sa serbisyo o babalik pa ba? Dahil matigas si Tito Arnold sa utos nitong magretiro na siya. Alam kong ginagawa iyon ni Tito Arnold dahil nag-aalala lang ito dahil sa nangyari sa kanya. Maging ako man ay yun din ang gusto ko. Ang magretiro siya, lalo na at magkakaanak na kami. Ayoko namang maagang mawalan ng ama ang anak ko dahil sa trabaho niya. Maingat kong hinahagod ang razor sa panga niya pababa sa leeg niya. May hawak akong bimpo na nakasahod sa may baba niya. Nandito kami sa banyo at inaahitan ko siya. Gusto ko na may balbas at bigote siya pero hindi naman yung sobrang kapal at haba. Napaangat ako ng tingin sa kanya. Nagsalubong ang mga mata namin. Mukhang kanina pa siya nakatingin sa akin. Nag-init na naman ang pisngi ko at bahagya akong ngumuso. "Bakit?" tanong ko. Ngumiti siya. "Ang sarap mo namang mag-alaga, misis na misis ang dating mo." Aniya. Mas lalo naman nag-init ang pisngi ko. "Siyempre, boyfriend kita kaya dapat lang naalagaan kita, no?" Sabi ko. Tumawa siya at hinapit ako sa bewang ng bahagya. "Kaso, ayoko nang maging boyfriend mo." Napakunot-noo ako sa sinabi niya. "Anong ibig mong sabihin?" Kumagat labi siya at ngumiti. "Ang ibig kong sabihin, ayoko nang maging boyfriend mo dahil gusto ko nang maging asawa mo. Pakasal na tayo, sweetheart." Malambing na sabi niya. Mapupungay ang kanyang mga matang nakatingin sa akin. Natigilan naman ako at napaawang ang labi. Bumilis ang pintig ng puso ko. "Nagpo-propose ka na ba sa akin?" Manghang tanong ko. Kinuha niya ang razor sa kamay ko at ang bimpo. Nilapag niya ito sa marmol na lababo. May dinukot siya sa bulsa ng khaki shorts niya. Napaawang ang labi ko na makita ang kahitang kulay asul. Lalong bumilis ang pintig ng puso ko. "Pinabili ko to kay Kester sa hospital pa lang." Aniya at binuksan ng kahita. Nahigit ko ang hininga nang tumabad ang singsing na may kumikinang na bato. "I'm sorry. Hindi ko pa kayang lumuhod, sweetheart. But, marry me please." Anas niya. May lambong ng pagsusumamo sa mukha niya. Napalunok ako. Hindi ko inaasahan na aalokin niya ako ng kasal. "Sigurado ka ba? Baka naman inaaya mo lang ako ng kasal kasi buntis ako." "Of course not. Noon pa man, kahit hindi ka pa buntis gusto na kitang ayain ng kasal. Iniisip lang kita dahil alam kong hindi ka pa handa dahil focus ka pa sa pagtuturo. Pero ngayon, wala nang dahilan para hindi tayo magpakasal. Gusto ko, bago lumabas si baby, kasal na tayo. So, marry me, sweetheart. Please." Napakagatlabi ako. Tama naman siya. Ngayong may baby na kami, kasal na lang talaga ang kulang sa amin at isa na kaming pamilya. Wala naman akong pag-aalinlangan sa kanya. Mahal ko siya at siya lang ang lalaking gusto kong makasama habang buhay hanggang sa pagtanda. Tumingin ako sa kanya at tumango. "Sige, magpakasal na tayo." Naluluhang sabi ko at ngumiti.
Ngumiti na rin siya na halos abot tenga at kinuha ang kaliwang kamay ko. Sinuot niya sa daliri ko ang singsing. Himalang sukat na sukat ito. Dinala niya ang kamay ko sa labi at hinalik-halikan nito. Kinabig niya ako at niyakap ng mahigpit. Yumakap din ako sa kanya. Hinalik-halikan naman niya ang tuktok ko. I love you, sweetheart. I love you so much. Unang kita ko pa lang sa'yo, binihag mo na ang puso ko. Anas niya at mas humigpit palalo ang yakap niya. Mahal din kita, Lloyd. Mahal na mahal. Anas ko rin at tumingala sa kanya. Di ko akalain na mamahalin ko siya ng ganito. Dati, paayaw-ayaw pa ako sa kanya dahil sa agwat ng edad namin. Pero ngayon, parang hindi ko na yatang kayang mabuhay kung wala siya. Binaba niya ang mukha at sinakop ang labi ko. Matamis at masuyo ang halik na pinagsaluhan namin. Walang pagmamadali at nilalasap ang bawat sandali. Dinadama ang pagmamahal sa isa't isa. Nang maghiwalay ang mga labi namin ay muli niya akong niyakap at sinubsob ang mukha sa buhok ko. Sinandig ko naman ang pisngi sa dibdib niya. Dinig ko ang malakas na tibok ng puso niya na tila musika sa pandinig ko. I'm sorry, sweetheart. Dahil sa akin, naglib ka sa pagtuturo. Muli akong tumingala at hinawakan ang mukha niya. Huwag mo nang intindihin yun. Babalik pa rin naman ako sa pagtuturo. Nang malaman niyang naglib ako sa pagtuturo dahil sa kanya ay guilty siya, panay ang sorry niya sa akin. Nung nasa ospital, lalo nang ikwento pa ni Chang na halos hindi ako kumakain, hindi makatulog at laging umiiyak. I promise, aalagaan kita. Kayo ni baby. Magiging mabuting asawa at daddy ako sa inyo. Aniya at hinawakan ang pisngi ko. Ngumiti naman ako at tumango. Alam ko namang magiging mabuting asawa at ama niya. Magkasintahan pa nga lang kami, todo na ang pag-aalaga niya sa akin. Lalo pa kaya kapag naging mag-asawa na kami. Bahagya ko siyang tinulak sa dibdib at tumingin ng diretso sa mga mata niya. May hihilingin sana ako? Tumaas ang sulok ng labi niya. Ano yun, sweetheart? Kumagat labi naman ako at bumuntong hininga. Pwede bang mag-quit ka na sa pagpupulis? Sabi ko. Saglit siyang hindi nagsalita at nakatingin lang sa akin. Kinabahan naman ako kasi baka magalit siya. Mahal niya ang trabaho niya at alam kong mahirap yon para sa kanya na bitawan. Pero kung patuloy siya sa pagsaserbisyo, hindi naman maaalis sa dibdib ko ang takot at pag-aalala. Nai-imagine ko ang sarili kong gabi-gabing naghihintay sa pag-uwi niya. Hindi makatulog at parang pusang hindi maihi at napapraning. Humugot ako ng malalim na hininga. Natatakot kasi ako eh. Kapag nagpatuloy ka pa sa serbisyo, walang kasiguraduhan kung babalik ka pa sa akin ng buhay? Natatakot akong maulit-ulit yung nangyari sa'yo. Paano kung sa pagkakataon na yun, di ka naswertihin? Ayoko namang mabiyuda agad-agad. Ayokong maagang mawala ng amang anak natin. Ayoko mawala ka, Lloyd. Pumipiyok pa ang boses na paliwanag ko. Nangingilid na lin ang luha ko. Bangungot sa akin ang nangyari sa kanya. At ayoko na uling maranasan yun. Pinunasan ng daliri niya ang gilid ng mata ko at hinalikan ako sa noo. Sabay yakap ulit sa akin ng mahigpit. Kumanti din ako ng mahigpit na yakap. Pinapangako ko sa'yo, sweetheart. Hindi ako mawawala sa'yo. Magsasama tayo habang buhay, kasama ang magiging mga anak natin. Sa gitna ng hapunan ay masaya kami sa hapagkainan. Kami ni Tita Sol ang nagluto. Dumating din si Tito Arnold galing Manila. Dito muna sila naglalagi ni Tita Sol sa inobensya habang nagpapagaling si Lloyd. Tinawagan ko si Chang, Ben at Macy at inimbitahan sila dito sa bahay dahil may ia-anunsyo kami ni Lloyd. Kaya heto ang ingay ng mesa, puno ng kwentuhan at tawanan. Naku, nakakatuwa naman ang love story niyong dalawa. Nakakakilig. Komento ni Tita Sol kay Ben at Macy. Basta, ninang at ninong kami ng Tito Arnold nyo, ha? Wala pong problema, tita. Ipapahabol ko ang invitation sa inyo. Ani Ben.
Malapit na kasi ang kasal nila ni Macy sa West. 2 linggo mula ngayon. Napalingon ako kay Lloyd nang hawakan niya ang kamay ko. Ginitian niya ako. Gumiti din ako sa kanya at tumango. Tumikhim siya. Nabaling sa kanya ang atensyon ng lahat. May sasabihin ako sa inyo guys. Ani Lloyd. Ano yan anak? Tanong ni Tita Sol. Dad? Mom? Chang? Magpapakasal na rin ho kami ni Alyana. Anunsyo niya at pinatong sa mesa ang magkahawak naming kamay. Tumambad sa mga mata nila ang singsing na nakasuot sa daliri ko. Nanlaki ang mata at napatuptop ng bibig si Ben at Macy. Si Chang ay nakanganga din. Si Tito Arnold ay napatangu-tango. Si Tita Sol naman ay nakangiti at maluha-luha. Mukhang hindi na siya nasurpresa. Sabi ko na nga ba Nang makita ko pa lang kanina ang singsing sa daliri ni Alyana, alam ko na. Hinihintay ko lang na magsabi sa mismo kayo. Sabi ni Tita Sol at pinagsalikop ang 2 kamay at ngiting-ngiti. Kanina lang ako nag-propose, Mom. Mabuti naman. Naisipan mo nang ayain ang kasal si Alyana? Akala ko, kailangan pa kitang tutukan ng shotgun. Ani Tito Arnold. Pinalo naman siya ni Tita Sol sa braso na ikinatawa naming lahat. Congratulations, Box! I'm so happy for you. Di ka talaga nagpapakabog. Bati ni Macy na halatang masayang-masaya para sa akin. Thank you, Box. Kinikilig din na sabi ko. Tumikhim naman si Chang sa tabi ko. Natuon sa kanya ang atensyon namin. Chang, sana ho ay okay lang sa inyo na magpapakasal na kami ni Alyana. Bilang guardian niya, hinihingi ko ho ang permiso nyo. Sabi ni Lloyd. Ano ka bang bata ka? Siyempre okay na okay sa akin, no? Alam mo namang sa una pa lang, botong-boto na ako sa iyo para sa pamangkin ko. Ani Chang. Ngumiti naman kami ni Lloyd. Salamat ho, Chang. Masaya ako para kay Alyana dahil nakatagpo siya ng lalaking mag-aalaga at magmamahal sa kanya. Ganon din kay Ben. Masaya ako para sa mga pamangkin ko. Siyempre, matanda na ako. Gusto ko, bago ako mawala sa mundo, maayos na ang lagay nila sa buhay. Hinawakan ko ang isang kamay ni Chang at sumandig sa balikat niya. Maaga man ako naulila sa magulang ay pinuno naman ako ni Chang ng pangaral at pagmamahal. Siya na ang naging magulang ko. Thank you po, Chang, sa pag-iintindi at pag-aalaga sa akin. Sabi ko. Siyempre, pamangkin kita. Para na kitang anak, kayo ni Ben. Ang gusto ko lang ay ang ikabubuti niyong 2. Tumayo si Ben at lumapit sa aming 2 ni Chang. Sabay namin siyang niyakap. Nakatingin naman sa amin ang mga naroon sa lamesa at may mga ngiti sa labi. Kahit si Tito Arnold na hindi naman palang ngiti ay nakangiti rin. Basta Chang, kahit may asawa na kami ni Alyana, nandito pa rin kami para sa'yo. Sabi ni Ben. Tumangu-tangu naman ako. Naluha naman si Chang at tinapik-tapik kami sa braso. Pumalik na si Ben sa upuan niya at naghawak kamay din sila ni Macy. Oh, ikaw Alyana. Maging mabuti kang asawa kay Lloyd. Bawas-bawasan ang katigasan ng ulo. Bilin pa sa akin ni Chang. Opo, Chang. Binalingan naman ni Chang si Lloyd. Ikaw na ang bahala sa pamangkin ko, Lloyd. Alagaan mo siya at pagpasensyahan mo na rin ang kakulitan niyan kung minsan. Oho, Chang. Makakaasa ho kayo. Sabi ni Lloyd na muling hinawakan ng kamay ko. Hinalikan pa niya ako sa noo. So, anong balak niyo sa kasal? West rin ba muna? Tanong ni Tito Arnold. Nginitian ko lang si Lloyd. Hindi pa namin napag-uusapan ng detalye tungkol sa kasal. Tumingin si Lloyd sa daddy niya. No, Dad. Gusto ko. Sa simbahan na agad. Sabi niya at binalik ulit ang tingin sa akin. Bahagya ko namang nahigit ang hininga. Tumangu-tangu naman si Tito Arnold at Tita Sol. Kailan naman ang balak nyo? Actually, hindi pa namin napag-uusapan yan, Dad, Ma'am. Pero dahil natanong nyo na rin, gusto kong magpakasal kami 3 months from now, habang hindi pa masyadong malaki ang tiyan ni Alyana. Napaawang ang labi ko sa sinabi ni Lloyd. Ayos lang ba yun sa'yo, sweetheart? Tanong ni Lloyd. Gumiti naman ako at tumango.
Siyempre, ayos lang sa akin. Nasurpresa nga ako kasi gusto pala niya sa simbahan agad. Akala ko sa West. Na-excite tuloy ako na magsuot ng trahe de boda. Pero, hindi ba masyado naman yata mabilis ang 3 months, anak? Baka hindi kayanin ang preparasyon, sabi ni Tita Sol. Kakayanin yun, ma. Magbabayad ako ng malaki sa mga wedding planner na kukunin ko. Basta, gusto ko, 3 months from now, ikakasal na kami ni Aliana sa simbahan. Determinadong sabi ni Lloyd. Tumawa si Tito Arnold. Anak nga kita. Ngumisi si Lloyd. Umikot naman ang mata ni Tita Sol. Anyway, may mga kakilala akong wedding planner, iho. Tumango si Lloyd. Okay, ma'am. Ibigay mo na lang sa akin ang mga email nila. Kaya sa gitna ng hapunan ay pinag-usapan na rin namin ang tungkol sa kasal, kung saan gaganapin at sino-sino ang mga bisita. Sunod-sunod ang kagat ko ng burger. Bigla kasi ako nag-crave sa fast food. Nasa biyahe pa lang kami kanina papunta sa clinic ay nag-crave na ako nang makita ang logo ng isang sikat na fast food chain. Kaya paglabas namin ni Lloyd sa clinic ng OB namin ay dito kami sa fast food dumiretso. Kaya na niyang magmaneho at tuwid na rin siyang maglakad. Hindi pa rin siya bumabalik sa serbisyo. Hindi ko naman siya kinukulit tungkol doon. Ayoko naman siyang pangunahan. Basta, nabanggit ko na sa kanya na gusto ko na siyang magretiro. Dahan-dahan lang, sweetheart, baka mabulunan ka. Natatawang sabi ni Lloyd na fried chicken naman ang nilalantakan. Nagugutom ako eh. Sabi ko na halos puno ang bibig. Tumango-tango naman si Lloyd. Sige lang, sweetheart. Kain lang ng kain para mabilis lumaki si baby sa tiyan mo. Aniya, kanina habang nasa klinik kami ay halos siya ang kumausap sa OB ko. Ang dami niyang tanong tungkol sa pagbubuntis ko. Akala mo siya ang buntis. Natatawa na nga lang ang doktor. Halata kasing excited siya. Oh well, matagal na rin naman kasi niyang gustong magkaanak. Gusto pa nga niya maraming anak. Mga 4 raw o 5. Nag-iisang anak lang kasi siya at medyo malungkot raw. Ako rin. Gusto ko rin ng maraming anak. Maaga akong naulila at wala ring kapatid pero may pinsan naman ako. Pero iba pa rin yung may kapatid ka. Saka gusto ko rin ng malaking pamilya para mas masaya. Nakakuha na rin siya ng wedding planner sa tulong ni Tita Sol. 2 wedding planner ang kinuha niya. At dito rin kami sa Inubensya ikakasal. Sa simbahan sa bayan na 100 taon na ang tanda. Talagang tuloy na ang kasal namin. Bukas nga ay pupunta ulit sa bahay niya ang 2 wedding planner para pag-usapan na ang lahat ng detalye. At lahat ay sagot ni Lloyd. Gusto ko nga sanang magbigay ng ambag dahil may ipon naman ako sa bangko. Ayaw naman niya. Siya daw ang lalaki at siya na ang bahala sa lahat. Ang ambag ko na lang daw ay ang pirma ko sa marriage contract namin. Pagkatapos namin kumain ay nag-take out pa kami. Uuwi kami ngayon sa bahay namin ni Chang. Nandun na raw kasi ang damit na susuotin ko sa kasal ni Ben at ni Macy sa susunod na araw.